Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Isa raw po sa mga iniisip ng mga kababayan nating hindi na-renew ang kontrata o hindi pa rin nagdo-draw sa anumang PR stream ang kanilang in-applyan. Isa sa mga iniisip nilang gawin ay lumipat kaya ako ng probinsya. Okay? Maghanap ako ng LAMIA o baka meron akong PR stream na pwedeng applyan sa ibang probinsya. Okay, it's been done by many, over the past years. It worked out for some. Okay, ang tanong sa panahon ngayon kung kailan ang iba't ibang probinsya na rin nagsasara na rin ang iba't ibang mga programs nila for immigration. When is it advisable or not advisable, okay, for somebody to move provinces pa para maka-maintain ng status? Okay, yan po ang ating pag-uusapan. Kasama si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. His email will be, there you go, down there crawling at the bottom of your screens throughout the episode. Hello, Attorney Jake. Magandang hapon, Ina. Magandang hapon sa lahat. Okay. O, lipat probinsya para sa status. Sabi sa akin before we started recording, marami na ring mga nagko-konsulta sa'yo tungkol dyan. Tama. Can you give us some stories? Ano yung mga nasa isip nila? Bakit daw nila kinukonsider mo na? Exactly as you describe, mga work permit holders, especially PGWP or even LMIA-based na work permit, mag-expire na within a few months or maybe even like next year. Pero naghahanda na rin yung tao nga. And ang lagi naman nating advice, hanap ka ng employer na may LMIA. Pero sometimes even yung existing na employer nila ayaw na mag-renew ng LMIA. So, gipitan na. So, yun nga, ang tanong, attorney, wala na akong makuhang LMIA dito. Okay ba na lumipat ng probinsya? So, yun din talaga yung tanong nila. Marami silang ganyan na nagtatanong. Ang sagot ko naman din, well, of course, depende. Doon ba sa paglilipatan mo, yun nga, makakakuha ka ba doon? Kung meron, why not? Di ba? Kung may mag-offer sa iyo ng LMIA, why not? Grab it. Kaya lang, yun nga din, una may kilala ka ba doon or makikipagsapalaran ka lang din. You have to gather information din. At least may kilala ka ba doon na pwede mag-refer sa'yo. Kasi kung lilipat ka lang din doon, tapos, yun nga, parang nagbabakasakali lang, medyo malaking yun, risk. Kasi, lumipat ka, iwanan mo kung ano yung meron ka, kung saan ka man, lilipatan mo ganun din. Kasi sa totoo lang, yung mga clients ko meron sa Ontario, meron sa Saskatchewan, Alberta. Yun din ang tanong sa akin eh. So, nga din ako, yung iba nasa Saskatchewan na or Alberta na. Typically, pag yung tao na nandito sa Ontario, yun ang sasabihin natin na try mo sa Saskatchewan or sa Alberta. Sabihin natin mas less intense yung competition kasi mas yung gustong pumunta doon. Yung mga nandoon mismo, yun din ang tanong nila. Saan naman ako lilipat? So, yun nga din. So, kung wala kang masyado pang plan, hindi siguro advisable na lumipat ka na agad. Siguro test the waters muna, or yun, tanong ka kung may kakilala ka doon. Tanong ka doon, kumusta ba dyan? Anong sitwasyon dyan? May mga employers ba dyan na naghahanap? Yan nga, sa pagkakalam natin, konti na lang. Kahit alam ang probinsya ngayon, wala rin talaga. Kasi nasa wait and see attitude din kasi most of the employers at this time. Ayan, unang-una winter kasi pag winter talaga medyo matumal naman talaga din ang business. Plus nasa wait and see nga kasi hindi natin pa ma-predict ano bang mangyayari next year. May mga konting signs na medyo maganda pero marami na kasing nasaktan na employer this year na mga file nga ng bankruptcy. Actually, hindi lang this year, mga over the years pa nga, di ba? Even after COVID talaga. Ironic nga kasi kung kailan natapos yung restriction sa COVID 2022, doon nag-start yung mga bankruptcies. Kasi yung mga loans na kinuha nila noon, hindi na nila mabayaran, hindi na nila ma-repay, even yung mga government loans. Na una, yun yung ginamit nila para makatawid gutom, kumaga yung business. Kailangan na nilang i-repay yun, sinisingil na sila, hindi na nila kaya. So, marami nag-file ng bankruptcy. So, yun, hindi pa sila talaga fully recover. Maraming takot pa na magpapas ng pera
Although so far nga, yun nga, interest rates ngayon medyo mababa. So pang-encourage na yun sana sa mga negosyante na, mangutang kayo, medyo binabaan na namin ang interest rate para sa inyo. Pero even with that, ano pa yung sentiment, sabihin natin gano'n, yung confidence ng mga business owners, hindi pa gano'n katatag or katindi. Oo. Wala pa silang confidence. Correct. In short, kunyari lalo na kung Lamia ang hanap din nyo, Exactly, yeah. hindi na rin talaga kasing dali tulad noon makahanap ng employer na may Lamia. So, Okay. hindi lang yun. So, madaming ngayon restriction. Yung low wage, di ba, hindi pa nga pinaprocess dun sa mga cities na mataas ang unemployment. So, mataas pa rin ang unemployment as far as we know. Pero bumaba. So, recently, a few days ago, may news, di ba? Bumaba ng 0.4 basis points yung unemployment from, I think, 6.9 to 6.5. So, medyo significant din. Malapit na kasi pag below 6, okay na eh. So, medyo nasa 6.5, malapit-lapit na tayo. Konti na lang siguro. Pero at least pababa siya. So, magandang indicator nga yan. But still high enough na hindi pa ipaprocess yung low-wage LMIA. Yeah, okay. Did you notice maybe a trend? Dati siguro like 3 to 5 years ago, nasabi, magsisilipatan ng Alberta. Ngayon naman, syempre, ang daming tao na rin sa Alberta, di ba? Exactly. Naalala ko Oo, di ba? Tapos, sumunod dyan, ano naman? Nagsisilipatan naman sa Saskatchewan. Sumunod. Totoo yan. Okay. I'm just curious, baka meron ka bang na-notice na pinagpupuntahan o pinag-iisipang puntahan ng mga nagko-consult sa'yo na parang balita ko dito sa probinsya na to mas okay. Saan ba sila ngayon nagsisipuntahan in short? Yung mostly dun sa ganun pa rin, Alberta and Saskatchewan, pero parang yun nga, nagpapalitan lang sila eh. So anyway, ang magandang insight dito sa Canada, very mobile yung workforce. Even when I was new here, yun nga 13 years ago, naririnig ko na yun. Na kung dito sa Canada, normal yung mag-move ka. Yung iba nga, maraming beses nag-move. So naririnig ko na yan. So sabi nila, pag hindi ka kagad na ako ng trabaho, consider mo mag-move. Ayan. So, piniprep ko na rin yung sarili ko na, okay, kailangan ko yata mag-move. So, inerte lang din at that time at nakakuha naman ng trabaho dito sa Toronto kung saan namin din gusto. Kasi nga, siyempre sanay tayo sa Pilipinas yung matao. Konti pa nga dito, nagulat nga ako nung pagdating ko sa Toronto. Akala ko ba ito na yung pinakamalaking city? Matao na ba ito? Nasaan yung tao? Noon. Kasi sa Metro Manila, di ba? Metro Manila, siksikan talaga tayo. Even sa Toronto, parang konti pa yung para sa akin. Pero even less, di ba? Siyempre, outside of Toronto, even less yung anyway, sunerte lang ako dito. Pero, yun nga, ever since then, until now, ang general advice pa rin natin is, kung hindi ka makakuha ng trabaho kung nasan ka, i-consider mo sa labas. Hanapin mo sa Canada kung pwede. Kaya nga, very mobile yung tao. Galaw tayo dito. Yes. Actually, nasa talaga yan it's clear, stated in the Charter of Rights, parang ganyan. Exactly. So yun nga. Ng Canada, okay, may karapatan kang lumipat kung saan mo gusto magtrabaho, kung saan. Exactly. Sa PR, siyempre. Pero pag work permit, yun nga, Lamia. Maghanap ka din. Pero yun ang rin. Kumbaga, it's the same thing. Hanap ka, labas ka. And si Canada rin naman, lahat ng processes, lahat ng infrastructure naka-geared towards that, yung mobilization. Halimbawa, itong magandang example niyan sa mga territories, di ba? Parang isipin mo kasi, sinong gustong tumira doon? Konti yung tao, napakalamig, parang 8 months yata yung winter doon eh. Winter, halos wala ka na talaga makitang liwanag doon eh. Puro gabi talaga, parang okay, sinong gustong tumira? Pero mababa ang interest rate. Ang tax doon, 5% lang, walang provincial tax o walang territorial tax. And then, mataas ang sweldo. Ang swelduhan doon, 80,000 pataas, kahit mga ordinaryo. So parang, di ba, pang-encourage yun, laki pala ng sweldo doon. So pwede. Yun nga lang, mahal din ang bilihin doon. Pero at least, yun, makakompensate ka. Kasi may client kami galing doon eh.
So nung pumunta siya dito, bumisita siya sa Toronto, in-interview ko siya. Parang I just wanna get some insights. Mhm. Tapos yun nga, sabi nila, malaki ang sweldo, mahal din ang bilihin, pero kumbaga pwede na, especially kung ang hanap mo PR, ganyan. Yun nga, since konti ang gustong pumunta doon, kung willing kang pumunta doon, you get a certain advantage, di ba? Kasi Yeah, nga, okay. competition. So anyway, ganun lang. Galaw-galaw tayo. Na kailangan. Okay. Doon sa mga nag-iisip maglipat probinsya, how big of a factor yung time na meron sila? Okay, yung status nila. Kunyari, sabihin nila, I have 6 months left Yeah. na permit ko. Sabihin mo ng PGWP, ma-exhaust na niya. Yeah. Okay? Is it still advisable to move provinces? Oo. Tapos, syempre, I'm guessing kasi, iba yung sitwasyon. Kunyari, mag-uumpisa pa lang siya sa Right. kanyang PGWP. Yun, medyo mas maluwag ang loob mong mag-explore sa ibang probinsya, hindi ba? Right. So tama yun. Yeah, case-to-case basis nga. Syempre, hindi natin alam kung ano yung case ng mga nakikinig sa atin. Matagal pa ba or malapit na ba? But the thing is, you have to do the next logical step. Kumbaga, kung ano man yun. Ano ba yung next logical step? Which means, sabihin natin nga 6 months. Baka hindi na rin enough kung lilipat ka, baka hindi. Pero kahit papaano, nag-iisip-isip ka na rin dapat. Yun yung next logical step. Siguro yung gather information. Yun lang, wala namang cost doon sa pag-gather ng information. Kahit mag-start ka sa website, tingnan mo, ano bang meron doon? Is this something na kaya mo? Willing ka bang tumira dito? Mga ganun. Tapos yun nga, kung may kakilala ka doon, pwede mo ba siyang makausap? Makakuha ng insight, kumusta naman dyan? Maganda bang buhay dyan? Or, connect ka, hanap ka ng, may kakilala ka ba sa Saskatchewan? Baka pwede ko siyang matanong, mga ganun. So, you do this, parang information system mo, para at least may alam-alam ka. And then at some point, maybe kung kailangan mo nga lumipat-lipat ka, kung wala ka na rin namang time para makapag-extend ka or makakuha ng panibagong work permit, at a minimum, apply ka ng visitor record to get more time to do what you have to do, which is gather information still. Ganun lang naman. Establish mo yung network mo, may pagkausap ka sa mga potential employers mo or mai-connect ka sa mga potential employers mo. Still, ganun pa rin yung kailangan mong gawin. And then, sabi nga nila, ito tumatak din to sa isip ko noon yung paghanap ng trabaho, trabaho din yun. Kumbaga, parang full-time job yun 8 hours a day na gawin yun. So, when you look for a job, you really have to spend time on it. Yeah. Ang nasa isip ko kasi, doon sa mayroon na lang mga a few months left sa kanilang status. Halimbawa, ang hahanapin lang naman nila, ang hahanapin nila Lamia. Right. Okay, halimbawa, nakaharap sila sa isang remote town. Ayan, pwede ba? Yeah. Ng employer na willing daw. Yeah. If you just have a few months left, syempre, ipaprocess pa, mag-a-apply pa for Alamia kasi si employer, diba? And ito, I just checked guys, no? Sige, I will put it up. Ang processing time ngayon for Alamia, from inside Canada, if you're inside. Okay? A work permit pala to, sorry. If you are applying for a work permit, okay, from inside Canada, 225 days. Totoo yan, no? Okay, pero yung mismong Lamia application din ni employer, I'm not sure how long, ilang buwan din yan in the making. Give you an idea, at least. Yeah, may mga LMIA kami pinaprocess ngayon. I would say mga 6 months, more or less. Ang Lamia? Yes. May longer pa dyan. Pwedeng umabot ng up to a year or maybe even more. Pero sa ngayon, medyo yung 6 months yung nakikita nating common. Dati nasa 3 months lang yan or maybe noon yun. Pero ngayon sabihin natin yun nga 6 months or could be even more. Yeah. So imagine that. Parang kunyari 5 months or 4 months to go. Yeah. Yung Lamia wala pa, 'di ba? Ang hirap. So, may rule naman ngayon, may policy ngayon na kung pa-expire na yung work permit mo, nakakita ka ng employer na willing naman mag-apply ng LMIA or naka-pending na yung LMIA, kahit hindi pa yon approved, pwede ka na mag-apply ng work permit. So what do you just need? May Job offer lang? May ganong policy. Yeah, job offer and then yung proof
na nasubmit yung LMIA, na nakapending yung LMIA. So at least, Oh my gosh, okay. may ganong policy. Alright, does that apply for all provinces? I think so. Ano siya? Federal siya eh. Oh my God. Okay, hindi ko alam yun. That's good news then, kung Yeah. ganon. Okay, kasi I think alam ni government na delayed ngayon ang processing ng LMIA at saka alam din niya na maraming pa-expire na. Kaya nga 'di ba yung mga umuugong na mass approval, parang public policy o lahat na mag-expire na. Okay, ano kayo ngayon? Parang lahat kayo naka-maintain status. Pwede yun eh kasi Alright. nasa extraordinary ano nga tayo times eh. Ngayon, maraming ang nasa limbo. Sabi natin na pa-expire na and then wala na rin sila makita talaga mga employer nga. So yan yung ano ngayon, cause for great debate nga yan sa parliament. Sabihin natin gano'n kasi ang pinag-uusapan nga, ano ba, i-approve na muna natin to, pagbigyan na muna natin, andito na sila, yung mga gano'n. Yung iba naman, hindi, pauwi na yan. Citizen nga, walang trabaho. Makikiagaw pa ng trabaho. Di ba? Yun ang debate between yung government tsaka yung opposition. Sabi natin. I see. Okay, that's good to know As in, hindi ko alam na pwede pala yun. Akala ko kailangan mo talaga muna hintayin, ma-process at makuha ni employer sila Mia before you can proof of submission. Extend your stay as a work permit holder. Okay. O, ito last na lang. Yung pinag-uusapan kasi natin, yung mga naghahanap ng LAMIA. Okay? How about moving provinces to apply sa PR program nung anumang probinsya? Well, definitely, I would go for that. Kung may chance kayo maging PR sa province na yun, I'll go for it. So kung makakakuha ka ng nomination from a province siguro or yung sa RCIP, di ba? Recommendation from a rural community. Go for it kasi PR yun eh. Oo. Pero hindi ba yung mga probinsya ngayon medyo nag-a-adjust din sila ng kanilang mga policies? For na sure. ibuuna yung mga matatagal ng Definitely. doon. So yun din na sinasabi ko sa mga clients ko na hindi ka naman nila i-recommenda kung meron silang duda na mag-stay ka ba dito. Kasi nga, naging ano na rin yan, usap-usapan, yung iba na after man-nominate, umaalis. Diba? Nakuha naman nila yung PR nila and yun nga, pinag-usapan natin kanina din. Once na maging PR ka, karapatan mo yun, it's a right. Hindi lang privilege, it's your right to work anywhere in Canada. So walang pwedeng pumigil sa iyo actually Not even the province, not even the province that nominated you. Pero we understand na yung province, pwede silang magreklamo. Sabihin nila, kaya nga ka namin ni-nominate kasi gusto ka namin dito sa province. Tapos aalis ka pala. So, sana hindi ka na lang namin in-nominate. So, yun nga yung debate ngayon. Ano yung mas lamang doon? Yung right nung PR na lumabas o yung right nung province na, yun nga, para bang naloko mo yata si province na isang 1, 2, 3. Sorry. Ano actually yung sinasabi ko, yung ino-nominate muna, hindi yung kapag na-nominate na, no? Hindi ba pina-prioritize ngayon ng ilang mga provinces yung mag-nominate muna ng mga taong matagal ng temporary resident sa mga territory nila? Kumbaga, as opposed to prioritizing someone who just came from the other province. Yeah. Ba? Depende yan sa point system. So, pagkakalam ko sa Ontario, which is yun yung medyo familiar ako, hindi ko pa kasi nakabisado yung ibang nomination program sa ibang provinces. Pero sa Ontario, parang hindi naman eh. Alright, okay. Wala namang ganon na requirement. At least for now. But maganda nga idea yan. Malamang pwedeng i-add nila yan in the future na kasi may sense naman yun eh. Na you've been staying here for quite some time so mas malaki yung points mo, parang ganyan. Pero for now, wala. Ang titingnan lang nila is yung intent mo, yung intention mo to settle in Ontario, for example, once you get nominated. Alright. Okay, so yun guys. Okay, basta mag-research kayo kung palagay nyo may sapat pa kayong oras if maglilipat probinsya pa kayo. And if you have good job prospects in that province before making the big move.
Thank you so much, Jake Aguilar ng JCA Law Office. Ang kanyang email po, yung nandyan sa ibaba, if you wanna get in touch with him. We will end this episode here. If meron kayong kwento din, baka yung nanonood sa atin na lumipat sila, tas naging okay naman, put your story down there in the comment section. Kung medyo hindi naman naging maganda ang inyong experience, same thing, share them with us if you can, para Add ko lang, mabilis lang. So at least Ay, go. may mga kilala ko dito sa Ontario na at some point nga hindi sila makakuha ng PR or extension ng work nila. Lumabas sila like sa Atlantic provinces. Mm-hmm. Yun a few years back. Naging okay na doon. Yeah. New Brunswick, Alright. Nova Scotia. Pero yun, at least nga, gumalaw sila and then naging PR na sila. Yan, okay. Basta guys, another thing, continue monitoring the different immigration announcements, related announcement ng ibang-ibang probinsya. I've been noticing over the past week lang, parang kanya-kanyang update na, ay, napuno na tong stream na to, puno na tong ganito, sarado na muna, hindi tatanggap ng certain types of applications. Make sure you go to the province's website, okay? Para ma-update kayo lagi sa mga nangyayari doon. Tama yan. Okay, so we will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye.